Hello guys mga kaminten. So update na po tayo mga kaminten. So mga kaminten, mag-unbox tayo mga kaminten. Ito yung Fluke Clamp 376. So bagong dating lang po dito mga kaminten. So issue po namin mga kaminten. So i-unbox natin to mga kaminten kung anong laman nito ng Fluke nito. Yung amount ito mga kaminten is almost 37,800. Depende na po yun sa ano. Libre na po yun lahat sa courier. O pinadala yun sa amin ito mga kaminten. So nakalagay doon is almost 37 or 38,500. So ayan. Fluke siya. Original to mga kaminten. So Fluke Clamp 376. So marami kasing brand na ano. Ito is Fluke 376. So i-unbox natin ito mga kaminten. May bag siya, saka simple, i-open lang natin ito mga kaminten. Wow, ito. Ang laman nito mga kaminten is meron siyang probe. Tapos meron din siyang current probe clamp. Saan ito magagamit mga kaminten? Magagamit lang itong current probe clamp mga kaminten is yung ano mga kaminten. Ayan mga kaminten. Yung flexible current probe mga kaminten, magagamit lang ito mga kaminten sa mga malalaking wire. So pag ano, mag-test kayo ng wire, katulad nito is 500 MCM to. Kung sakali lang ha. So, ito, ipasok lang dito mga kaminten. Tapos, dito. Yan. Ipasok pa yan mga kaminten. Tapos, kung sakaling ito yung wire na 500 MCM, ipasok lang ito mga kaminten. Ayan, pasok na. Isa-isa lang ha. Pagkatapos, syempre, lock mo mga kaminten. Ayan. Tapos, syempre, yun dito mga kaminten. Yan lang. Ito yung flexible current probe. So meron siyang probe nakalagay. Ito lang naman mga kaminten, yung laman nito mga kaminten. Tapos syempre yung ano ang kung marunong ka nito mga kaminten is madali lang to sa inyo. Lalong lalo na kayo oy kay electrician. So o technician o maintenance. Ayan. Dapat alam mo to mga kaminten kasi mahal to, mahal. Pwede itong sumabog kung mali yung pag kalagay dito. Dito. Kasi may iba-iba kasi ito mga kaminten. So isa-isahin ko. Pag kuryente yung ano mga kaminten is, current is voltage. Yan. Voltage EC. Dapat naka-point out itong puti na to. Volt EC. Tapos pag DC naman mga kaminten, mag-test ka ng DC, direct current, ito naman, DC. Malalaman din naman natin mga kaminten, mga kaminten, na may nakalagay dito na volt DC. Kanina is EC, nakalagay dito is volt EC. Then, sa pangatlo mga kaminten is, ito, pag continuity. O kung may hinahanap ka o putol ng wire o grounding, pwede itong gamitin. Make sure mga kaminten na kung mag-test kayo nito ng ganito mga kaminten is talagang wala yung power. Talagang shut off mo yung main breaker or one. Pag ito kasi mga kaminten, nakalimutan nyo i-off yung power supply, siguradong masisira tong tester. Kung hindi yung fuse or ano, kung analog yung gamit to, sigurado putok yung fuse ng tester. Pag ito gagamitin nyo is sasabog din yung fuse, pero masisira din to. Ito mga kapitin yung clamp, yung digital. So make sure kapag magte-test kayo o mag-check kayo ng insulation test o isolation continuity test is mag-ano mga kaminten, make sure na naka-off yung ano natin, naka-off yung power. Yan.
Pagkatapos ito mga ka-maintain is hertz. Ito naman yung hertz or ampere. Ampere reading. So, kung paano nyo malalaman yung yung load ng isang motor, kung sakali motor mga ka-maintain, ito yung gamitin nyo, amps. Yung amperahe. So, sa load, line 1, line 2, depende sa inyo mga ka-maintain kung single phase o 3 phase supply natin. So, dito malalaman yung isa-isa, yung single phase, isang linya, line 1, line 2, kung 3 phase, line 1, line 2, line 3. Siyempre, kasama na yung neutral pag 3 phase. Tapos, grounding. Yan. Tapos, ito mga ka-maintain is pwede din kayong sa DC. Kanina mga ka-maintain sa amps, pwede nyo gagamitin na sa AC o alternating current o kuryente. Pero pwede din kayong mag-test kahit DC. Yung output natin mga ka-maintain, pwede natin gamitin. Dito nakalagay, dito is DC. Ayan. Amps EDC. Yan. Tapos, pag mga ka-maintain, gagamitin nyo na ito, gagamitin nyo to is, flexible current probe is pwede ito gamitin for ampere reading. Katulad ng mga malalaking wires or katulad ng mga 100 MCM na wire, 500 MCM. Kasi malalaki na yung wire, hindi na kaya dito. Hindi na ito kasya kasi pag lalo na kung nakalagay na sa panel mga ka-maintain o naka-terminate na is hindi na ito pwede. Gagamit lang tong yung clamp na to kung maliit lang yung wire, kung bakante pa po. Pero pag sa mga katulad nito, mga energized na, may power na is, ito yung gagamitin natin pag ampere reading yung gagamitin natin. Ito. Yung flexible current probe. Ito po. Ayan. Yan, makita ko. Flexible current probe. So, kung magagamit kayo nito mga ka-maintain is, lalo na pag madilim, is meron din siyang ilaw. Ayan, hindi na makita kasi meron ng ilaw to. Tapos, min max. Depende, min, kung max. Ayan, nakalagay. Ito, min, max, average. Max, min, average. Ayan. Tapos, pag 0 hertz. Yan. Ito lang po yung laman ng ating clamp tester. Ng clamp tester 376. Yan. So, make sure mga ka-maintain na alam nyo to kung paano i-gamitin. Para okay kayo. Ayun. Yun lang mga ka-maintain. Yun lang yung natin mga ka-maintain. So, kailangan alagaan natin yung ito kahit kung meron ka nito o sa company nyo o talagang alagaan yung mga ka-maintain. Kasi, lalo na sa akin, electrician is talagang gamit na gamit ko sa trabaho na ito mga ka-maintain yung clamp tester. Marami pa ito mga ka-maintain. Mamaya-maya, papakita ko sa inyo yung iba-ibang equipment. Hindi lang ito, hindi lang clamp. Meron din iba. So, ayan. Thank you so much mga ka-maintain. Sana kayo na nalinawagan ko nga. Nalinawagan? Tama ba yun? Nalinawagan sa explain ko. Kahit matagal. Ayan. Yun lang mga ka-maintain. Thank you so much for watching. Don't forget to follow, like, and share sa ating mga video, sa ating bagong page mga ka-maintain. Roel Kaobi Vlog. So, ka-maintain, lahat po ng mga natin doon mga ka-maintain is more on electrical. Safety tips, electrical tips, and then lahat-lahat na nagawa sa pagka-maintenance. Ayan. Bye-bye! Don't forget to follow, like, and share. Subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Don't forget to follow, like, and share. Subscribe na rin sa ating YouTube channel. Don't skip ads na rin mga idol, mga ka-maintain. Bye-bye. Love you all. See you in my next video.